Panagdaydayaw. Iti amin a pusok o apo agyamanak, ken ka amin anak kasakasdaaw nga aramid mo na ser taek ida. Agkararag tayo.
Diyos amami anay langitan, agyaman kami iti gundawa itanga aldaw nga umay agdaydayaw ken ka. Dawatek o apo nga pakawanem dagiti basbasol mi. Ket sapay kuma o apo nga bendesyonam titunggal maysa kada kami. Dawaten mi amin, dagitoy tinaga ni Apo mi Jesus. Amen. Amen. In heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is thy kingdom, and thy power, and thy glory mabalin dyan tagtugaw kakapsat, na imbag nga bigat tayo amin, at dani den, agkanta tayo den, kaya da dyan impasak nga kanta. Ket, dahito nga kanta, ket may papan iti panagyaman. Ket nalaus iti panagyaman ko, iti apo, iti ayat nga iso nga impaay na kada kami, iti lasud, iti walo at awen, ket gyaman kami, kadigiti in kayo nga panangaywan kada kami kas church worker you for 8 years ditoy, ket sanda kayo to amalipatan. Ket dayto yan iti maudi nga Domingo mi nga kadami kada kayo, ket agsagsagana kami nga agawid iti probinsya, ket iti rabii, ket agingga kami nga alas 12 nga agi-empake ka ni Janice, tamukit basit lagi empake mi, nga magingga na 12, then 3 a.m. rinaing ko ni Janice, kani Precious, tapno agrubat kami, tap nagatenda iti dawn prayer iti 5 a.m. Ket 3:45 or 4 o'clock nakadigosan ni Precious. Ken uray pa dya aso mi ket agkapilyamet apo. Sumursurot da dya aso mi agkapilya. So nga agyaman kami ti Dios, upat kami nga daditoy agraman ni AC ken ni Precious. Ket ti kantaon mi ket daytoy agyaman na ken ka nga iti Tagalog na ket ang tanging alay ko. Sige nga po. Then, Mike.
agyamanaken ka. Jesus manubot ko, kainayat na unay, nga ipang pangruna. Daton ko nga rurot, ken kaday to'y biyag ko, puso ken kararwar, ken isu amin ko, awanen sa bali, nga inak maiten, no di panagayat ko, ken kao Jesus, iti kararag ko, ket indengam kumam, titarigagay ko, ngagservi ken ka, awanen sa bali, no dila siksika, di ay ayaten. Diyak ninamnaman, anapateken ka, tao akas kanya, dirumbeng amaya, idatun ko nga rod, kun kaday tabyak ko, puso ken kararwak, Jesus amin ko, awanen sa bali, nga inak maiten, no di panagayat ko, ken kao Jesus, iti kararag ko, ken indengam kumam, titarigagay ko, yak servi ken ka, awanen sa bali, nga dila siksika, di ay ayaten. Si urayap ken ka, panagsublim Jesus, tapno agden nata, iti agnanayon, daton ko nga rod, ken kaday tabyak ko, puso ken kararwak, ken isu amin ko, awanen sa bali, nga inak maiten, no ti panagayat ko, ken kao Jesus, iti kararag ko, ken indengam kumam, titarigagay ko, yak servi ken kam, awanen sa bali, no dila siksika, di ay ayaten. Yaman ako. Item titinapay, tibiyag ako, ang maipay ito'y kararwag, kas panang tet mo jay,
Mga kapatid, tayo po ay magpatuloy at nais kong basahin ang mga talata sa Biblia na pagbabatay ng mensahe ng buhay. Ito ay matatagpuan natin sa Psalms chapter 46, verse 10. At ganito ang ating mababasa. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations, and I will be exalted in the earth. Amen. Isa sa anaragsak sa uamang magbiyak. Isa sa anaragsak sa uamang magbiyak. Dinggen tayo, ti mensahe ta kanta, nga gapoy ti Nax Virtual Choir. For 123 years, you, Lord, have never failed Knox United Methodist Church. May your name be praised forever. Great is thy faithfulness. Bless the Lord, oh my soul.
You've shown us your grace. You've been our helper, our liberator, the giver of livelihood. We will remember. We will remember. We will remember the works of your hands. We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. We will stop and give you praise, for great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, I have provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Lord, unto Great is thy faithfulness. Amen. Purihin natin ng Diyos. Great is thy faithfulness. Yan ay katotohanan at karanasan po nating lahat yan. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos, mga kapatid, dahil nabigyan po ako ng opportunity na mag-share ng salita ng Diyos sa inyo po sa umagang ito. Si Pastor Marcel ay matagal po kaming magkaibigan, 7 years nung kami nagkasama dito sa NACS. 6 years, siya po ang aking admin pastor. At talagang naging close friend ko siya. Marami kaming pinagsamahan. Nakarating kami ng Korea. 3 consecutive years. Praise the Lord. Ako'y nagpapasalamat dahil kung hindi po ginamit ng Diyos ang Pastor Marcel ay hindi ako makatungtong doon ng 3 beses. 3 sunod-sunod na taon, 5 days, ng 5 days yan. Papasalamat din po kami kay Kuya June Sermonia at kay Kuya Dave at sa lahat ng mga tumulong po sa aming pagpunta roon. Ako'y masaya dahil mabunga yung aming pinagsamahan ni Pastor. Ako'y maligaya dahil marami kaming mga pagsubok din na pinagtagumpayan sa biyaya ng Diyos at maraming pinagdaanan ng ating church. Di ko siya makalimutan kasi marami talaga kaming experience. Sabay kaming na-COVID. Kaya
Nung na-COVID po kami, nag-positive kami sa COVID, dahil COVID positive naman kami, kami din nag-quarantine. At habang kami nagko-quarantine ay masayang nagbanding, naglalaro ng basketball dyan sa arawan pag alas 6 ng umaga para yung immune system lumakas. So, hindi ko siya talaga makalimutan. Sa biyaya ng Panginoon, yung aming pagkakaibigan ay maraming mabuting bagay ang nangyari. Meron pang pagkakataon, mga kapatid, na pinag-uusapan din namin yung mga bagay na may kinalaman sa church, paano pa ito mapapaunlad, mapapalago, at isa ang dawn prayer sa aming pinagsikapan sa tulong ng ating mga laiko, mga church leaders, na maitaguyod yung dawn prayer. Yung kanyang legacy sa church na ito ay yung dawn prayer. Napakaraming pastor na dumaan sa church, pero nung panahon niya na siyang admin, ay nagkaroon tayo ng dawn prayer. At ito ay magpapatuloy hanggang sa darating na panahon. Sa pasimula, mahirap talaga, mga kapatid. 3:30 ng madaling araw, kailangan mong bumangon kasi kailangan mong maligo, mag-ayos dahil 4:30 may mga members nang dumadating. Nakakahiya naman kung hahanapin yung pastor, nauna pa yung mga members. Kaya maaga rin po kami nagigiting. Struggle po yung umpisa, pero masaya noong talagang nakasanayan na. Ayan, si Kuya Jimmy, siya ay buhay na saksi sa kung paano ang dawn prayer ay ginamit ng Diyos upang maging daluyan ng pagpapalang espiritual sa mga tao. Napakarami pong answered prayers sa dawn prayer natin, mga kapatid. Kaya we encourage all of you na dumalo sa ating dawn prayer every Sunday ng 5 a.m. Papasalamat din tayo dahil yung family ni Pastor Marcel ay nakasama natin for 8 years. Amen. Glory to God. Kaya si Precious, maliit pa yan noon, hanggang ngayon ay kasama natin. Salamat sa Panginoon. Siya ay inspiration nating lahat. Pag nakikita natin si Precious, ay nakikita natin kung gaano kabuti ang Panginoon. Hindi siya pinababayaan ng Diyos. Si Ate Janice, madalas kaming nagkakabanding kasi noong yung sasakyan ay nandun sa likod na nakaparada, lagi kong chine-check, kinukumusta yung mga, marami kasi yung mga daga-daga dyan Nandiyan si Ate Janice, naglalaba, sasampay, nagkukwentuhan kaming dalawa, at ako'y maligaya dahil si Pastor Marcel ay talagang inspired pag nakikita niya si Ate Janice. Amen. Glory to God. Mga kapatid, hindi kayang ilarawan ng salita kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ni Pastor Marcel at ng kanyang family. Ito'y aking sinasabi dahil alam nating lahat na ito yung kanyang last Sunday kapiling natin. Babalik na po siya sa kanyang mother conference at siya ay ma-assign sa Solano United Methodist Church. Pinakamalaking church po yan sa kanilang lugar. At sa biyaya ng Diyos, gagamitin siya ng Panginoon mightily sa kanyang ministeryo naman na gagampanan doon. Nag-usap kami, sabi ko, imbitahin mo naman ako para makapasyal ako doon at makapag-overnight din kaming family sa place ninyo. Hindi ko makalimutan din yung banding namin sa Boracay kasi pareho kaming nanalo sa raffle, Christmas raffle yan. Pareho kaming nabunot. So talagang doon yung aming pamilya ay nagkaroon ng talagang malalim na pagkakaibigan.
Sa biyaya ng Panginoon, salamat Pastor sa paanyaya na makapag-share po ng salita ng Diyos sa araw na ito. Ang aking pong piniling teksto, ang ating pong Philippines Annual Conference Session ay ginanap noong May 25 to 27. Ito pong mensahe na ito, mga kapatid, ay part of this message ay mensahe ng ating mahal na obispo, si Bishop Seri Francisco. Napakaganda ng mensahe niya during opening service at habang ako'y nakikinig, nagte-take notes ako at gusto kong i-share sa inyo yung ilang mahalagang punto na aking naunawaan sa mensahe ng buhay na dinala ni Bishop Seri. Ang title po nito ay Be Still and Know that I am God. Be still and know that I am God. Alam po ninyo, sa panahon nating ito, yung salitang be still ay napakahalaga. Dahil marami pong nangyayari sa ating mundo, maraming nangyayari sa ating kapaligiran na nagdadala sa atin ng agam-agam, ng takot, ng pangamba. Maraming nagaganap sa mundo na nagdadala sa atin ng kabiguan, kalungkutan, at higit sa lahat, itong mabigat na mga karamdamang pinagdadaanan natin na hindi pa matapos-tapos. Yan ay nagdadala sa atin ng damdamin at emotions na matatapos pa kaya ito? Meron na naman tayong bagong variant, salamat sa Panginoon dahil hindi pa naman ito kumakalat ng matindi sa ating bansa. Kaya yung salitang be still ay paniwalaan natin yan, mga kapatid. Sa biyaya ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Merong 3 punto, mga kapatid, na nais kong bigyan ng diin. Una, be still and be at peace. Amen. Be still and be at peace. Alam po ninyo, yung kapayapaan na kaloob ng Panginoon ay hindi po yan kapayapaang pang-isang linggo. Ano? Hindi yan peace na for 1 week lang, for several months, or for 1 year, ang kapayapaang dala ng ating Panginoong Hesus sa atin ay kapayapaang walang hanggan. Kaya nga, huwag tayong matinag. Anuman itong kinakaharap natin ngayon, o kung meron ka mang mga personal struggles, kapatid, kung meron kang financial problem, kung meron kang family problem, kung meron kang personal na pinagdadaanan sa iyong family, manatili kang matatag. At sakupin tayo ng kapayapaang kaloob ni Kristo. Alam po ninyo, yung be still and be at peace, ang ibig sabihin niyan, stop worrying. Amen. Di ba? Stop worrying. Huminto ka. Tumigil ka sa pag-aalala. Huminto tayo sa pagkatakot natin. Itigil natin yung anumang ating pag-aalinlangan. Stop worrying. Be at peace. Sapagkat ang pangako ng Panginoong Yesus, hindi niya tayo pababayaan. Pakinggan ninyo sinabi ng salita ng Diyos, John 14:27. Peace I leave with you. Si Jesus ang nagsasabi nito. Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be
be afraid. Amen! Glory to God. Mga kapatid, yung kapayapaan ni Jesus ang sumasa iyo. Yung kapayapaan ng Panginoong Jesus ang nararanasan mo sa lahat ng panahon ng iyong buhay. Wala tayong mababasa. Balibalikta rin man natin ang salita ng Diyos mula Genesis hanggang Pahayag, wala kang mababasa rito, kapatid, na ang kapayapaang dala ng Panginoong Yesus ay panandalian lamang. Wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na ang kapayapaang ipinagkakaloob ni Jesus ay limited offer, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, my peace I give you. Ang kapayapaan ni Jesus ibinibigay sa atin. At ang kapayapaan na yan, hindi po yan katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan ito. Ang kapayapaan na ibinibigay ng sanlibutan ito ay temporary, mga kapatid. May problema ka, call a friend. Anong gagawin ng friend mo? Dadamayan ka. Habang ikay umiiyak din siya. Meron pang konting hagod sa likod. At meron pang mahigpit na yakap kung minsan. Nababawasan, mga kapatid. Nababawasan. Yung bigat. Pero bawas lang. Diba? Bawas lang. Subalit, ang ibinibigay na kapayapaan ni Jesus, hindi niya binabawasan yung iyong takot. Hindi niya binabawasan yung iyong pag-aalala. Hindi niya binabawasan yung pag-aalinlangan mo. Hindi binabawasan ng kapayapaan ni Jesus yung hurt. Anong ginagawa ng peace ni Lord? Inaalis niya lahat yan. Amen! Lahat ng pangamba, lahat ng agam-agam, lahat ng takot, inaalis ng kapayapaan ni Jesus na nasa sa iyong puso. Tingnan ninyo ang sinabi ng Biblia. Hindi sinabi ng Bible, Neri, yung peace ni Peter ang ibinibigay ko sa iyo. Hindi sinabi, Ate Marlene, ng Bible na yung peace ni John ang binibigay sa iyo. Ang sinabi ng Biblia, si Jesus mismo ang nagsasalita sa iyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa iyo. Meron ka pa bang katatakutan? Kahit may struggles ang buhay, kahit merong kabigatan ang ating buhay, mga kapatid, yung katotohanan ng ibinibigay sa atin ni Jesus mismo ay ang kanyang kapayapaan. That is an assurance, mga kapatid, of victory. Amen! Diba? Yan ay katiyakan ng tagumpay. Kapag ang kapayapaan ni Jesus ang naghahari sa atin, mga kapatid, kahit anong mangyari, kahit anong dumating, kahit anong pagbabago ang maganap, tuloy ang paglilingkod sapagkat ang kapayapaan ni Jesus ang sumasakop sa ating buhay. Kaya nga, binigyan ko ng diin ito. Si Jesus ang nagsasalita. At hindi niya sinabi na yung kapayapaan ni Numan ang binibigay ko sa inyo. Yung kaniyang kapayapaan ang ibinibigay niya sa atin. Remember, Jesus
is the Prince of Peace. Kaya nga, sabi ng Bible, do not let your hearts be troubled. Do not be afraid. Naalala ko yung isang tagpo, mga kapatid. Madalas ko itong sinishare. Sa gitna ng mga panganib sa buhay. Naalala niyo yung kwento, yung mga disciples nasa gitna ng dagat, nakasakay ng bangka kasama si Jesus. Dumating ang malakas na bagyo, hinagupit ng malakas na hangin ang kanilang bangka, hinampas ng malakas na alon ang kanilang bangka, halos mapuno na ito ng tubig at sila'y mamamatay na. Malulunod na sila. Bagyo eh. Sa gitna ng panganib, tumindig si Jesus. At sinabi niya, hangin, tigil, alon, pumanatag ka. Huminto ang malakas na hangin, huminto ang nangangalit na alon. Mga kapatid, be still and be at peace. Kapag tayo nasa Panginoong Yesus, kahit anong lakas ng hampas ng problema, kahit anong lupit ng hagupit ng mga pagsubok, malalagpasan natin yan. Sapagkat si Jesus ang ating kapayapaan. Si Jesus ang ating tagumpay. Be still and be at peace. Second, mga kapatid, nais kong bigyan ng diin ay ito. Be still and listen to God. Be still and listen to God. Pumanatag ka, makinig ka sa tinig ng Diyos. Listen to what God is saying. Listen to what God is telling you. Alam nyo, mga kapatid, ito ang problema natin. Sa dami ng ingay sa mundong ito, maraming mga Kristiyano nahihirapan na nilang marinig ang tinig ng Diyos. Sa dami ng bumubulong, ang hirap ng marinig ng tinig ni Jesus. Pag bumubulong na sa iyo si Judith, di ba? Oh. Nagwi-whisper na sa tenga mo si Judith. Oh. Judith ng Meralco bill. Judith ng electric bill. Oh. Pinangalanan natin Judith yon. Oh. Judith ng credit card. Oh. Judith ng nahiram, na pera. Oh. At ang mga bulong na yan, bulong ng kawalang pag-asa. Oh. Bulong ng pagkasira ng kalooban. Oh. Kapag ang bulong na nating naririnig, may sakit ka, mukhang hindi ka nagagaling. Oh. Kapag ang bulong natin naririnig, ang tagal mo nang pinagpiprayan, ba't hindi maalis-alis? Makasalanan ka kasi. Diba? Lalo tayong nalulugmok. Kapag ang naririnig na natin yung ingay ng sanlibutan, kapag ang naririnig na natin ay ang kaguluhan ng mundo, ito'y nagdadala sa atin ng kawalang pag-asa. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, ang paalala sa atin, be still and listen to God. Mga kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Ang Diyos ay nagpapahiwatig sa atin. Saan? Pakinggan ninyo.
sa Proverbs 3:1 and 2. Ang sabi diyan, "My child, do not forget my teachings, but keep my commands in your heart." Amen. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Gusto kong bigyan ng diin yun. Paano maririnig sa magulong mundong ito ang tinig ng Diyos? My child, do not forget my teaching. Mga kapatid, huwag kalimutan ang mga aral ni Kristo. Ngayon, ang tanong, anong mga aral ni Jesus ang pinanghahawakan mo? Minsan, dyan tayo mahina, mga kapatid. Simba lang tayo ng simba. Pero pag tinanong tayo, ano ba ang pangako ng Diyos ang pinanghahawakan mo? Ano ba ang pangako ng Panginoon na kahit anong mangyari sa buhay mo, hindi ka natitinag sapagkat pinanghahawakan mo yun? Kaya mahalaga, mga kapatid, yung alam natin ano nga ba ang mga pangako ni Jesus? Ano nga ba yung mga teachings niya? Na kahit anong bagyo't problema dumating, panatag ako sapagkat alam ko ang Diyos kasama ko at hindi ako pababayaan. Isa sa magandang panghawakan, mga kapatid, ay yung pangako ng Panginoon, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Diba? Ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kaya kapag bumubulong na si Judith, i-claim mo yun. Diba? Ang Diyos ang aking pastol, kahit may Judith ng electric bill, may Judith ng credit card, kahit na ano pa mang problema yan, ang Diyos ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi ba yan ay nagpapahiwatig sa atin, be still and listen to what God is saying. Naalala ko yung isa pang talata sa Biblia. Anong talata yan? I will be with you till the end of the age. Ako'y kasama mo hanggang kawakasan ng daigdig. Amen! Mga kapatid, kapag humaharap na tayo sa iba't ibang matitinding pangyayari sa buhay, remember what the Lord is saying. I will be with you till the end of the age. Be still and listen to God. Listen to what God is saying. Kaya, there is nothing to fear, mga kapatid. Itong mga krisis, problema, nagpapaiksi ng buhay yan eh. Kaya wag nating isipin yan, mamamatay lang tayo ng maaga. Yang sabi ng Biblia, Proverbs 3:1 and 2, ulitin ko, mga kapatid. My child, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life. Amen. Diba? Kapag isinasaisip, isinasa puso ang mga pangako ni Jesus, it will prolong your life. Be still and listen to what God is saying.
Third, mga kapatid, at ito yung panghuli. Ang ikatlo, be still and put your trust in God. Pumanatag ka at magtiwala ka sa Diyos. Huwag tayong ma-burn out. Huwag tayong masyadong pasan ang daigdig. Si Sharon Cuneta lang yun, ayayin nyo na yun. Ba? Yung sinabi ni Sharon Cuneta, pasan ko ang daigdig. Huwag nyo nang sabihin. Kasi movie lang naman yun nung araw. Ang katotohanan, kapag tayo may mabigat na pinapasan, pumanatag tayo at magtiwala sa Diyos. Sapagkat yan ang pinakamabuti na dapat nating gawin. Maraming nangyari, mga kapatid, sa Biblia na nagpapahiwatig sa atin na kapag tayo'y nagtitiwala sa Diyos, hindi tayo bibiguin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang daming nangyari. Naalala niyo magkakaibigan, si Shadrach, si Meshach, at si Abednego, hindi sila sumamba sa hari o sa ribulto, itinapon sila sa naglalagablab na pugon. Tapos nung sinilip sila ng hari, sabi ng hari, hindi ba 3 yung itinapon sa pugon? Bakit 4 yung nakikita kong naglalakad sa apoy? Mga kapatid, be still and put your trust in God. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng kalagayan, sa lahat ng sitwasyon, put your trust in God. Put your trust in Jesus. He will never let us down. Mga kapatid, sa pagtatapos, si Pastor Marcel ay 8 years na naglingkod sa atin dito sa NACS. Napakaganda ng legacy na kanyang iniwan, lalo na sa congregation ito ng Ilocano Service. Ipagpatuloy ninyo yung alab, yung init na iniwan ni Pastor Marcel sa bawat puso ninyo. Be still and be at peace. Be still and listen to what God is saying. Be still and put your trust in Jesus. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ong, sa inyong napakagandang mensahe sa umagang ito. Magyaman tayo iti Diyos, iti dayto yung aldaw, ngayon sagot na kada tayo, ket dumawat tayo iti kasi kenkuanam, agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos. Peksami tin kampanagyaman ken ka. Iti daytoy ng aldaw nga para ken kao apo. Aldaw nga isu nga isagot mi daytoy nga biag mi wabo iti sangwanam. Aldaw nga daydayawan da ka. Aldaw nga agrukbab kami ken kao apo akas sika iti namarswa kada kami amin. Weno Diyos, agyaman kami. Iti mensahe, iti biyag, nga isungan ng igani, iti daytoy nga aldaw. Ipapuso mi kadidag ito'y nga sasaom. Ngawan, sa bali nga pangitalkan mi, iti biyag mi no dilaong siksika, o apo mi nga Heso Kristo. Mga asi kakadik, o Diyos,
kadagiti anak mo itang agundaway. When Ama, itultuloy mi nga idawdawatan, ken ikarkararagan, dagiti anak mo iti daytoy nga oras, nga day dagiti pakaseknanda, iti salunat da. When Ama, yasidegmiken ka ni Ate Beth Reyes, ipatay mo kaditi man nakabal ni Imam Kenkwana, ket sumaya at pay iti salunat na. Ni Ate Nerissa ken Kuya Jimmy Samonte, Apo, kasyam kadi isuda kan kanayon, salwadam isuda, kang runanan digiti panawen, ngagbibiyahe da, ng mapan, ijay Nueva Ecija. Bendisyon namin Kuya Jimmy Apo, trabaho miso na kan kanayon. Bueno Diyos, ikamatalik ni Ken ka o Apo, ni Nanay Erlinda Manalad, ken ni Kuya Wilfredo Manalad. Bendisyonam isuda kaditi daytoy nga panawen, nga daan daw Apo iti sakit. Ikamatalik ni Ken ka Apo, ti kasasaad da itang agundaway. Saan mo kadi isuda nga baybayan. Bueno Apo, kastamot kini Uncle Sosimo, ken Auntie Nancy Andres, ikamatalik mi ken ka o Apo iti biyagda, iti daytoy oras. Ipatay mo kaditi man nakabalin imam kadakwada Apo, ket tagtultuloy iti panaka ipaay iti nasasayat pay nga salunat kadakwada. Ni Ate Elmi Sibal Tasi, nga dumudawat iti kaasi ken ka iti daytoy oras o Apo, asapay kumat umimbag isuna ket iti anya iti sakit nga daken kuana. When o Diyos, kastamot ni Sir Virgilio Corpus, nga daita ijay Philippine Heart Center, bendisyonam kadisunam, kaya nagyaman kami tinabaliging operasyon iti puso na. When Apo, bendisyonam kadi ni Nanay Presi Kadiente, ikamatalik ni Ken kay iti daytoy aldaw, iti salunat na, ken kastamot ni Nanay Presi Ancheta. Tito Willie Navarro, bendisyonam kadi Apo, isuna, ken uray pay iti physical abagina. The Nanay Adelina Roman, bendisyonam kadi o Apo, isuna iti daytoy aldaw, ken Nanay Amor Sermonia. Ikamatalik mi ken ka o Diyos, iti salunat da, iti daytoy nga oras. Iti inang ni Ate Marlene Go, bendisyonam kadi isut daytoy, ken uray pay ni Sister Joanne Ragingan de Leon. Ikamatelek mi dagiti salunat, dagiti inang iti daytoy nga oras. Apo, bendisyonam kadi isuda. When Apo, agyaman ken ka, itanak mo ni Fatima Guillermo nga agkasangay inton bigat. Ken kasamat ni Mark Jomel Pascual. Bendisyonam kadi dagiti amin ang nagkasangay iti daytoy nga bulan iti Mayo. Ikamatalik mi ken ka o Diyos iti biyagda, ken uray pay iti salunat da. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti daytoy nga oras, nga iso nga insagot mo kada kami, tapno agdadanggay kami iti sangwanam, ken papigsa kami iti panagpamati ken ka. When o Apo, agyaman kami, iti ayat nga naawat mi ken ka, ken uray pa iti ayat dagiti kamkamong iti Ilocano service kada kami. Iti lasud, iti 8 atawen ang nagkakadwa kami, nagkikinararag kami, ken naginadal kami iti sasaom, ket adda nga pimigsa, iti bara, iti panagkinabsat, iti tunggal maysa kada kami. When amami nga nasantuan, agtultuloy nga rod, iti panangandingay mo kadakwada, iti tultuloy apan nakipagnadaken ka, iti daytoy baro a konferensya. Basto, bendisyonam kadi o Diyos ni Pastor Joey Galinato, nga iso nga insagot mo kadakwada, iti daytoy nga baro nga konferensya. Ket adu pay dagiti ministeryo nga maramidan da, akas isumet o Apo, iti sungbat da, iti ayat ken kiniimbag mo kadakwada. When amami nga nasantuan, madaydayo ka nga rod iti daytoy oras. Bendisyonam o Apo,
dagiti anak mo nga giseskwela, kadagiti na dumaduma nga klase iti profesyon. Bendisyonam ni Kabsat nga Madyan Laso, iti panagiskwela na, bendisyon ikam kadi iso na iti sirib, o apo nga ramaten na, especially iti panagiskwela na iti law. Ken kastamot ni Sister Vince Sermonia, ikamatelek mi ken ko apo, iti panangrugi namanen, nga giskwela iti dayto nga tawen, ang mga lamot-laong iti law. Ket may isang inspirasyon o apo, dagiti amin nga young people, kakabsat nga taga-probinsya, ang nakapasada iti bar exam, engineering board exam, let exam, nursing board exam, kanti medical board exam. Inspirasyon da kadagiti amin nga estudyante. Ikamatelek mi nga rod apo, dagiti young people mi, dagiti ubing, akas kada Victoria Samonte, ni Hana ken Sara, ken dagiti talo nga kakabsat nga anak ni Manong Ronilo ken Lilibet Rodrigueza, ken dagiti amin nga young people, the Joyce ken ni Joseph Asuncion, ken dagiti amin nga anak dagiti kamkamong nga agis eskwela when nagturpos iti daytoy nga bulan iti Mayo. Nagyaman kami, iti panagturpos ni Victoria, bendisyonam kadiso na apo, amang pili iti kayat na pagbalinan na iti masakbayan. Kastamat ni Lara Reyes, bendisyonam kadiso na o Diyos iti panagiskwela na. Kat amami nga nasantuan, dagiti bisita mi, dagiti gagayem mi, dagiti kakabsat mi, at daditoy, ipatay mo kaditi man nakabal ng imam katakwada iti dating oras, ket mabendisyon na daapo babon itinagan mo. Madaydayaw ka o apo ming Hesus Kristo, itinagan ti Diyos Ama, Anak ken Espiritu Santo, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Itati panakaala dagiti sagsagot a panagyaman. Masapol lamang itugot ti tunggal maysa iti sagot kasbayan nurot iti imparabor ti Apo a Dios tayo. Yaman kami ken ka o Diyos, kadagiti nawadwad a bendisyon, ngayon sagot mo, kadagiti amin nga anak mo, iti dayto nga panawen. Bendisyonam kadi, ti trabaho da, ken ti negosyo da, ken no nyaman payo apo, ti indang aramiden, ken kanguranan ti paggapuan, iti inaldaw apakasapulan da o Diyos. Ket kamatalik ni ken ka, dagitoy nga ima nga nang isagot, kadagitoy nga daton tapno agserbi, iti pan nakaitultuloy, iti pan nakaisaknap, iti naimbaga damag,
agyaman kami, ket paraburam isuda am amin. Itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, ket ni Apo Diyos iti maidaydayaw ken may tanok, agyaman nak ni Mrs. Kian, agyaman nak inang iti kadayo, ket kayat da kayo mabisita, jay ko happy birthday, belated happy birthday, inang, saan da kayo malipatan, ken oray pay, dagiti saan ko maamoy ta, dagiti English service natin, Betrias, dagiti member ti Elders Gate na daditoy, pangpangaluan ni Ate Esther Penetrante, ken dagiti Tagalog service, ket tagyaman na kada kayo apo nga daditoy, ket amok nga dagiti daduma, at iti nasurok sa nga gasot nga buybuya ita, akadwa da Sir June, at dito online service, ket tagyaman tayo iti Diyos, iti kadayo itangal daw. Alam ko po, hindi po ninyo naintindihan. Si Brother June, alam ko, hindi nyo naintindihan sinasabi ko. Ano kaya sinasabi ni Pastor Marcel, si Ate Beth, at iba pa po, na nandito po ngayon sa araw na ito. Alam ko, yung mensahe ni Pastor Ong, very clear po sa inyo. At ito na po yung aking last Sunday po sa Ilocano service. Nagpaalam na po ako kanina sa Dawn Prayer. At ngayon po dito sa Ilocano. At ako po ay nagpapasalamat sa iyong suporta po sa 8 taon na aking paglilingkod po dito sa Knox United Methodist Church. Sa katunayan nga po, meron po akong ginawang sulat sa lahat po, isend ko po, ito po sa lahat ng mananampalataya sa NAC. Sabi ko po, ay yung iba po sa inyo, basahin ko na lang po, May 29, 2022, mga minamahal kong mananampalataya sa Iglesia, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Sulat ni San Pablo sa Galatia, Kabanata 1:3. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoong Jesus dahil siya pong reason kung bakit nandito po kami, nandito po ako. At sa kanyang paggabay at pag-iingat sa ating lahat ngayong taon na ito, 2022. Pangalawa po, ako po ay nagpapasalamat sa 8 taon na aking paglilingkod sa ating mahal na iglesia, ang Knox United Methodist Church. I will never forget Knox United Methodist Church. At maraming salamat po sa inyong pananalangin at suporta, lalong-lalo na po nung ako po ay ang inyong admin for 6 years at 2 years din bilang associate pastor. At ako at ang aking pamilya ay nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming natanggap mula po sa inyo, lalong-lalo na po sa tulong po ninyo sa aming mahal na anak, si Precious. Nandito po siya, lumalaban po siya, at nagpupuri siya po sa Panginoon. Alam po ninyo, kanina ginising ko ng 3 a.m. Anak, gising ka na. And then nung nakita ko, nag-smile po siya. So sabi ko, okay ang araw ni Precious, kaya niya maligo na mamaya. At 4 a.m., naligo na po siya. Kaya sa Dawn Prayer, nakasama po namin siya, si Precious at ang aking asawa, na magdadalawang taon na hindi na po sila nakapasok dito. So this is their first and last service ngayong araw na ito. So mga kapatid, kailanman ay hindi ko po makakalimutan ang Ilocano service. Maraming salamat sa mga invitation po ninyo. At tuwing nagbibisita po ako sa inyo, talagang pinagpapala po ninyo ako. Ngayong umaga pa lang, sabi po ng ating mga mahal na membro, Pastor, anong GCash account mo? Na, ang sarap naman, ano? Kaya parang lumalaki yung puso ko. So, anong GCash account mo? Ganun na lang kadali po, ano? Yung mga biyaya na darating. So, salamat po sa inyong lahat, sa Ilocano, sa Tagalog, English, at Elders Gate service, sa inyong suporta po sa akin. At ganoon din po kay Sister Catherine. Thank you so much, Sister Catherine. Nasundan po ninyo ako, si Brother Jerry, si Victoria na nandito po ngayon. Sinabi po nila na tutugtog po sila dahil sa napakasarap pala umawit pag aalis ka na. Yung inaawitan, kaya masarap mamatay pala, ano? Talagang inaawitan ka.
Pero kanina ayaw kong akong awitan, akong umawit para sa inyo. Kasama ko si Daniel. Salamat po, bro. Si Daniel, si Ate Marlene, at sa inyong lahat po na Ilocano Service, mula po kay Kuya Jimmy, na kahit sa Nueva Vizcaya ay sinusundan po niya ako. Sabi ni Kuya Jimmy, ihahatid kita sa Solano. So mamaya daw, sasabay po siya sa amin. So thank you, Kuya, sa inyong pag-ibig. At kay Brother Philam, Brother Ronnie, Brother Francis, thank you so much for your support. I am blessed of your presence. Sa presensya po ninyo. Yung kapartner ko sa Bintawan, si Mr. Lasso, nandito po. Thank you, Manong. At da kayo tatangal daw. Kanda kayo amin nga paset it Ilocano service. Sa inyo po, mga kapatid, hindi ko alam kung Ilocano or Ilocano kayo, Manang? Taga-ano kayo? Sige. Ilocano, agyaman ak unay, ni Mrs. Kian, salamat po. Si Tito Willie, kan Tita Cora, sila Engineer Landingen sa abroad, at yung family ng Paking, Damanong Rudy, kan ate Ninita Paking, kinulkulit ko kanayon, uri at dadan, iji sa baling at church, ijay Valenzuela, ket bisbistaek da Attorney Larida, iji Bulacan, ken dagiti family iti Korea. Amoyot, Pilipinas dito, yung ada membro tayong iti apelyedo na ket Korea. Katagyaman na kadagito yung family. Ken kada kayong amin nga datatangal daw nga makatarus iti sao nga Ilocano, ni Apo Diyos ko maiti may didayo ken may tanok. Sa inyo po lahat, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo makalimutan. Parang si Ate Awe, nung birthday niya, binisita po namin kaming lahat, pastor at deaconess, pumunta po sa kanya. So, siya po ay isang inspirasyon, si Ate Aw sa buhay po natin. Single mother pero nakapag-aral ng 4 na anak at isang abogado, abogada. Amen. So, yun po ang mga inspirasyon ng mga bata. Si Sir Beth, thank you so much. At kapag kailangan nyo si Sir Beth, nasa high precision, i-check ninyo lahat yung gusto nyo i-check sa kanya. So, salamat po sa inyong lahat. Si Sister Sinamar na nasa Amerika. Hindi ko rin siya makalimutan. She's part of Ilocano Service. And then, nung nasa probinsya ako, ay talaga pong hindi po namin makalimutan yung effort po niya dito sa Knox United Methodist Church. And especially Sir June and Ma'am Lucy for the blessing. Sister Ethel, thank you so much, Sister Ethel and family. At yung Rodriguez family. At mga kayong lahat, si Ferrer family, dagiti amin nga Ferrer family, agyaman na kada kayo, ken the Mrs. Usita family, ket adu dagiti santo yung malipatan kadakwada, ken iti Uy family, hangko pa'y nabisita isuda, amok agur-uray da, ngem awanen ti panawen, at dandot siyempo lat na nagpakita ak. So, agyaman na kada kayo amin, apo, nga, nakaduak dito ay Ilocano service ket kaskunada jay kantang di kayon ton balipatan. Anya di kanta kuna di kanton malipatan kuna toy pusok. Hindi ko po kayo lahat makakalimutan. And also I would like to thank our admin, Doc Mendry Mendilio, our pastor in Aldersgate, si Pastor Ong. Thank you so much, Pastor Ong. And our 2 deaconesses, Deaconess Irene and Deaconess Sharon, and all the members of the Church Council of Knox United Methodist Church and members of every services. Thank you. Thank you so much. At kayo po lahat na nandito po sa online. Mabuhay po tayong lahat! Mabuhay ang Ilocano. Pastor, dito ka lang muna ha. Pagkatapos Sige po. mo. Sige, may time pa naman. Okay. Sige, sige.
tinakangkat baybayan. Apo Jesus, kabendituan, tinakangkat baybayan. Kararag tayo, weno Apo ming Heso Kristo, sikati pastor mi, sika iti amin mi o Apo, kitagyaman kami, itin ka pa ng bendisyon kada kami, ti daytoy aldaw. When o Dios, umay iti panawen, iti panagpapinakada, iti panagserbiken ka, ngem saan nga daytoy iti patinggay, iti income panagagayem, no di ket Apo, mas lalo pa'y nga sumisingid kami, nga gagayom iti panagserbi mi ken ka. When Apo, agyamanak, kadig iti naayat nga staff, the Philamer, agnarayngay, ni Jake Drilon, ni Richie, ni Ronnie, ni iti duwang agwardyaw Apo, ni Nanay Tess, sa kanayon nga ramate mo Apo, nga agluto, iti taraon mi, na da iti aramid iti iglesia. Bendisyonam kadi o Apo, the Renwell, ang ken ni Ronnie, ken ni Brother Francis, ni Tintin, ken ni Don Justin, iti indang panangisagot iti Chiampoda, tapno mapaspasaya at pa'y daytoy nga online worship service mi. Yaman na kadag iti lay leader, iti Ilocano, iti biyag ni Surgeon Sermonia, ate ni Risa Samonte, ni Auntie Leia Antonio, ken ni Tita Corazon Navarro, ken ni Engineer Samuel Landingen. Yaman ako Apo, iti panagbalinda nga naayat nga lay leader ti Ilocano service. Ken dagiti amin nakamkamong bendisyonam ni Mrs. Kian, ang nakadwami ti daytoy aldaw, kamatalekniken ko Apo ti salunat na, ken dagiti amin nga inna, kang ranana o Apo, da manang Winnie, ken ni Manong Dani, pagadwan o Apo, ket ikamatalekniken ko Dios, iti biyag dayta nga gundaway. When ama, gyaman na kiti ayat, dagiti agbuy-buya, iti dayting oras. Dagiti kakapsat mi, iti Korea, iti Middle East, iti Amerika, ken oray pa, iti Hong Kong, ken Taiwan, ken Canada. Ken kadagiti amin, nga anak mo Apo, nga nakipagpaset, iti Ilocano service, dito'y nasyon mi nga Pilipinas. When amami nga nasantuan, paraburan na kami nga rod, iti nasayaat nga salunat amin, tap nagtuloy kami agserbiken ka o Apo. Bendisyonam dagiti tumtumeng mi, dagitoy nga saksaka mi, nga magna nga umay agkapilya tunggal aldaw iti Domingo. Bendisyonam dagiti nga imami o Apo, nga mangisagot kadagiti kasapulan dayting iglesia. Bendisyonam di matami o Apo, ang makita mi dagiti kasapulan, dagiti padami nga tao. Ket Apo, kang rananay kami ti kinasirip, dagiti amin anak mo dito'y naks, tap na mamuanda no anya tinaimbag ken iti dakes. Bendisyonam kadi Apo, iti gayem ko, nakadwak iti Union Theological Seminary, ni Reverend Joey Galinato, nga isu iti mangipaay iti tiyempo, wenno iti baginang agserbiken ka. Ket namami, bendisyonam kadi iti maramid nga joint worship service into no Domingo, apan nagsaksagana, ken panagkablao iti baro nga church worker. Ket ikamatalik mi ken ka isuda iti sangwanam, the Pastor Sunny ken Pastor Joey. Iti oras iti 9:30 ken kastamat Apo nga iti daytoy nga gundaway ket awan pay laong iti Bible study, care groups ken iti devotion ket replay
ken oray pa itinaimbag damag, akas ko na ni Pastor Joey ket itultuloy na, itinaimbag damag tunggal aldaw, iti Sabado. Agyaman nak nga rado apo, iti ayat, ken panangipatag, aran ni narik nami, kada Janice, ken ni Precious, iti kadami dito'y naks, ket agyaman kami, iti karkararag, dagiti naganak mi, iti Cagayan, ken oray pay, iti Nueva Vizcaya, ken dagiti amin nakakabsat mi. Agyaman kami, iti suporta, dagito ikamkamong, ken agyaman ako apo, nagadun tinagbalin nga worship leader, mensaherom, nga Ilocano, ket si kangarot iti maididayaw, iti biyagda. When apo, bendisyonam, iti family, iti Ferrer, Manong Jaime, kita anak na ni Jamanea. Kamatalik mi ken kay Suda, dagitoy nga anak mo apo, nga dumawdawat, ken nagyaman ken ka. Ket dagito iti dawat ken kararag mi, babon iti nagan, iti Diyos Ama, anak ken di Espiritu Santo. Amen. Awaten tayo nga rod, iti bendisyon ni Apo tayo nga Heso Kristo, iti daytoy nga bigat. Awaten tayo amin, iti naparabor nga bendisyon, nga gapoy iti Diyos Ama, iti anak na iso ni Apo tayo nga Heso Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken iti biyag, ken babon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay ti awaten ti itangawan patinggana. Amen. Ayabak man ni Ma'am Neri, dito isang wanan, apo. bigat tayo kakabsat. Kat in behalf of Nax Ilocano Worship and Nax Ilocano Fellowship, in behalf of Sir June, Sir Monya, kanda gito lay leaders, iti Ilocano, Pastor, we thank you for 8 years nga nagtaod kayo dito church iti Nax. Kat agyaman kami ti amin ngayon parabor mo nga sasao ti Apo Diyos. Kat Pastor, adamo iti simple token nga from Nax Ilocano service. Kat maawagan ni Mother Cora no kayat na umuli, ta iso ti mangted, Mother Cora. Ket dawatek nga da kay amin umay kayo dito tagta picture tayon ket agigidan tayo turumar. Sige. Tapos iti family na, uri bumaba tayo like tuyan, tando picture tayo. Pastor, in behalf of Nax Ilocano Congregation, ket maitid mi apo iti maysa nga ladawan. Ladawan iti miyembro iti Nax Ilocano Service. Yan, thank you. Haan nga ni BBM ata kakabsat, ni Pastor Marcel. Karupro pa ni BBM. Adapay kalugong na BBM. Adapay iti baso na no agkape kat pag nag-coffee siya, naaalala niya tayo. Then, may t-shirt siya.
Ayan. Okay. Thank you, Pastor, for 8 years in behalf of NACS Ilocano Service. Pwede na po tayong bumaba, tapos picture-picture po tayo. Pwede rin ipag-pray po siya kasama ang kanyang family. Sa baba na po tayo. And Pastor, simple. Ayan. Yan ang mahalaga. Ayan, pwede na po tayong bumaba and lahat po ng members, magpipicture po tayo lahat. Ayan. Pastor, pwede na bumaba. Sa baba po natin, ipag-pray ni Pastor Ong, kasama yung kanyang family. Then picture na po tayo. Meron po tayong breakfast fellowship sa canteen after service. Janice, pasok ka. Then, pati po yung mga members, sa harap po, pipicture tayo. Lahat po. Lahat ng mga members. Yan. Pastor Ong, pwede pong mag-pray. Picture po tayo lahat po. Yung gusto makipag-picture kay Pastor Marcel. Ay, ang dali lang po ay pag-pray muna si Pastor with ang kanyang family. Sige. Mga kapatid, tayo ay manalangin. Sige po. Okay, mga kapatid, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at tayo ay manalangin. Pag-pray muna si Pastor. Let's pray, mga kapatid. Makapangyarihan naming Diyos, kami nagpapasalamat sa loob ng 8 years. Patuloy mong pinagpala ang church na ito, ang NACS United Methodist Church, sapagkat iyong dinala si Pastor Marcel at ang kanyang family sa iglesyang ito. Napakabuti mo, Panginoon, sapagkat naranasan namin ang iyong kagandahang loob sa pamamagitan ng leadership ni Pastor Marcel. Salamat, Panginoon, sa kanyang hindi matatawarang katapatan sa paglilingkod. Dinadalangin namin, Panginoon, pagpalain mo siya at ang kanyang pamilya ng mabuting kalusugan, ng kalakasan, at dalangin din namin sa iglesia na pinagsuguan mo sa kanya sa Solano UMC. Gagamitin mo siya ron mightily at patuloy na ibubuhos mo ang blessings sa iglesyang ito na yung pagdadalhan sa kanya. Dalangin ko rin si Precious, Panginoon, huwag mo siyang pababayaan, O Diyos, at patuloy mong pangalagaan siya. Si Ate Johnny, salamat po. Prayer ko din po ang mahabang buhay, ang kalakasan upang patuloy niyang masuportahan sa ministry si Pastor Marcel. At ang bawat Ilocano members ng NACS na narito, Panginoon, bless them, Lord, sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. In Jesus' name, Amen.